Para sa lamig na panahon, tika, no? Magigop tayo ng sabaw-sabaw ngayong gabi. Umagang-umaga pa lang yan, nagreklamo na si Inday Astrid na gutom ko siya. So, nagluto muna ako bago ako nagpunta doon kay Lola. Nag-itlog lang kami tsaka nag-bacon. So, since andito naman din si Uncle, di join muna sandali ba. Pagpunta ko doon kay Lola, tiba nagbumbada na naman ang bigatlan nga ulan. Yung ulan ba tita na parang binabae yung tawag dun sa amin sa probinsya na pag yung mag-umpisa yung ulan mula umaga hanggang magabi. Yan. So ang plano ko sana is i-transfer ko itong mga pichay ko ba. Kasi sobrang dami niya kaya pinagsabod-sabod ko lang man yan noon. Tapos yung mga bigatlan ko na iba na mga liso-liso, akala ko patay na sila. Ay nabuhay man pala sila. So ayan ngayon ang dami-dami nila. Ang plano ko sana niyan, gawin kong parang kulitis ba. Kaya masarap yung igisa-gisa. Sa yung giniling na baboy ba. Pero ngayon isipan ko, i-transfer ko muna doon sa aming hacienda sa bahay. Para at least man lang kahit paano kung gusto ko magsabaw-sabaw may mabunot ako ba. Pag ba uwi ko na ng bahay, tinagbumbada na naman ang bigatlan nga ulan kapadayaw siya, nagabida-bida talaga. So sabi ko, gutom na naman ako ulit. Hindi talaga sa akin pwede yan. Tinapay lang. Sabi ko kay Uncle, tingnan mo bala sa labas. Hindi ka na makakita mga tao doon. Puro na lang talaga brown. Ay, brown. Puti ba? Sa sobrang lamig, tita, hindi na kami natulog sa aming mga kwarto. Doon na kami natulog sa sala. At least para nagka-picnic kami, 4 kami nandun ba. Tapos nasa floor kami mga bata. Tapos si daddy nasa sofa siya natulog. Ang ganda-ganda ng mga huragok namin. Kaya init-init man doon, Tapos kung magpunta ka na naman sa CR namin, parang ginasindutan yung puwit mo sa lamig. Alangan isama namin yung aming toilet sa heater. Hindi naman pwede. Yung asawa ko, tita, pag kumain yan, parang camel yan, umaga lang pagkatapos niya, wala na yung lunch, tinapay na lang, hantayin mo naman yung magabi. So ngayong gabi na isipan ko na magawa ko ng sopas, bakit alam mo naman si Lola ba magkain ganyan, mga paborito man nilang ganyan. So yung mga ribs na itago ko sa reti matagal na yan, galing yan kay kumaring ko, yung karne yan ng yung karnero ba, masarap. So ginisa-gisa ko lang, dapat sana yung paa ng laman ang gamitin dyan. Kung ano lang meron sa atin na sa sarap, yun ang ginamit ko. Baw sa buroso talaga. First time mo nagluto ng ganyan, ginagaya ko lang yung sa packaging. Alam niyo naman ako, basta kung ano makita o ginagaya ko yan, perfect pa rin. Tapos yung mga laman niya, pinang-kusi-kusi ko ba, pinang shred ko, kinuha ko yung mga buto kasi nag-fall off the bone naman siya. Tapos yung ibang mga karne na may may mga bones pa, sinantabi ko muna. Kasi masarap yan siya din ikainin ba, sabay ng sabaw, tapos may karne-karne. Pero alam niyo naman si Lola, hindi man makaingkit-ingkit. So, pinaggaganyan-ganyan ko siya, tita. Ay, sobrang lami, mo. Ay, pagka nalang makalimtan, kung di mo pangalan ni mo. Ay, nagtikal-tikal naman sente. Alam niyo naman basta ako magluto. Kus mayabang tayo. Hindi tayo magpahuli sa mga yabang-yabang. Dapat kahit minsan pangit, hindi maganda. Masarap pa rin yan. Kahit tayo naman dadayaw sa ating luto. Pagpunta namin doon kay Lola, damdami na naman karniro. Kapista-pista naman sila doon. Patingin-tingin pa yung iba. Sabi nila, nandito na naman bigatlan ng babae na ito. Lagi na lang nandito yan paggabi ba? Disturbo sa kain nila. So, yan lang tita. Nag-iantay kami ng ilang malapit ng oras. Kinasabay-sabayan ko yung matanda para ma-enjoy naman ang kain niya ba para may kasama man siya. Umuwi ng bahay, tita, very relaxing lang. Wala ka man magawa sa labas. Super lamig talaga. Ay, iwan ko na lang, tinggil mo talaga titigas doon.